Sa susunod na eksena, nakita natin si Elder Lee na pinagsasabihan ng isang lingkod dahil may hindi nito nalinis. Ang lingkod ay walang iba kundi ang Sword Supreme. Ngumiti ang nakatatanda at ipinaalam kay Haigan na narito siya dahil narinig niyang nagdudulot ng gulo si Yang Chun, hindi raw niya inakalang isang matandang halimaw ang ugat ng problema. Natawa si Haigan nang marinig ito, pinatigil siya ng ikalawang nakatatanda at inutusan na ipagpatuloy ang paglilinis. Sa galit, nadurog ni Haigan ang walis na kanyang hawak, tinawag niya ang ikalawang nakatatanda na si Ryan at tinanong kung bakit ito nag-aasal ng kakaiba. Natakot si Elder Lee nang marinig yun at ipinaliwanag na tinutulungan lamang niya si Sword Supreme sa kanyang pagkukunwaring lingkod. Sinabi naman ni Haigan na kung gusto talaga niyang tumulong, dapat ay sumama siya sa pagwawalis, ngunit sagot ng ikalawang nakatatanda, kakasira lang niya ng huling walis. Inutusan siya ng Sword Supreme na bunutin ang buhok nito at gawin na lamang walis. Ilang sandali lang, nakita si Elder Lee na pinupulot ang mga tipak ng kahoy na nabasag sa walis. Samantala, umiinom ng tsaa ang Sword Supreme habang si Elder Lee ay abala sa gawain. Tinanong ni Haigan kung totoo bang pumunta siya upang makipagkita kay Yang Chun. Tumingin si Elder Lee sa kanya kung nararamdaman din niya ito. Ibinunyag niya na may isang binatilyong tumangging sanayin ang kanyang footwork at tumakas ng 6 na buwan, ngunit natalo nito ang sariling kapatid. Ipinahayag din niya na ang ating bida ay nagawang patatagin ang agos ng kanyang flame wheel art. Ngumiti si Elder Lee at sinabing kamangha-mangha ang talento ni Yang Chun, at hindi nila basta-basta pwedeng pabayaan siya. Ngunit ipinahayag ni Haigan na hindi siya sigurado kung talento nga ba ito, dahil hindi pa siya nakakita ng sinuman na gumaling ng ganoon kabilis sa kanyang buhay. Uminom ng tsaa ang matandang lalaki at sinabi na mayroong kakaiba kay Yang Chun. Ipinaalala niya na hindi mananatiling tahimik ang unang nakatatanda kapag nalaman ang tungkol sa mga nagawa ng bata, at posibleng kumilos na ito. Alam ni Elder Lee na tama ang Sword Supreme, kaya tinanong niya kung saan naroroon ang ating bida. Sa palagay niya hindi siya nagdudulot ng masyadong problema sa dami ng nakatingin sa kanya. Nagbago ang eksena at bumalik tayo kay Sola, na nagtataka sa sinasabi ng lalaki sa kanya. Tinanong niya si Sola kung anong sa palagay niya kung sasama siya sa kanya. Bigla na lang niya itong sinabi, na kaya niyang pasayahin si Sola ng higit pa kaysa kay Yang Chun. Nagbago muli ang tanawin at ikinwento mula sa pananaw ng dalaga. Nagkaroon ng bangungot si Sola kagabi, sa kanyang panaginip, nakasakit siya ng maraming tao. Kahit alam ng kanyang lolo na labis niyang kinasusuklaman ang paghawak ng espada, nagawa pa rin siyang manakit ng iba. Sa panaginip, gusto niyang huminto ngunit pumasok pa rin siya sa isang bahay upang manakit pa ng tao. Doon ay nakita niya ang isang lalaking nakangiti, na sinabi na kung nagkaroon lang siya ng mas maraming oras. Nagulat ang nakatatandang Sola sa kanyang narinig. Hawak ng lalaki ang sirang espada, at nakatutok sa kanya. Pumikit siya at humingi ng tawad kay Yang Chun. Ang bangungot ay tila isang pangyayaring naganap sa nakaraang buhay ng ating bida, nagising si Sola matapos ang masamang panaginip. Dahil sa takot, gusto niyang makita agad si Yang Chun, sa di malamang dahilan, pinapapunta siya ni Hangua agad sa bakuran. Nauna siyang dumating kaysa kay Yang Chun at nadatnan niya ang isang binata doon. Sinabi ng binata na kaya niyang pasayahin si Sola. Hindi alam ng dalaga kung ano ang isasagot dahil kontento na siya sa piling ni Yang Chun. Habang paulit-ulit na nakikiusap ang binata, dumating si Yang Chun na may nakakatakot na ekspresyon. Sinabi ni Yang Chun na si Sola ay kanyang lingkod at tinanong ang pagkakakilanlan ng binata. Hindi makapaniwala ang ating bida na may nagtatangkang agawin si Sola sa kanya. Napansin niyang labis na namumula ang binata at hindi makapaniwala na naglakas loob itong gawin iyon sa harap niya. Pagkatapos ay bumalik sila sa realidad at muling nagharap ang dalawa. Samantala, si Sola naman ay litong-lito sa mga nangyayari habang nasa likuran siya ni Yang Chun. Biglang nagsalita si Yang Chun at humingi ng pasensya, ngunit si Sola ay kanyang katulong, kaya tinanong siya ng ating bida kung sino ba talaga siya. Habang nakatingin siya sa binata, iniisip niya kung sino itong lalaking nagtatanong kay Sola. Namumula pa ang mukha nito at halatang hindi niya alam kung saan siya nagmula. Ngunit dama niya na lagot ito sa kanya. Muli namang humingi ng paumanhin ang binata dahil nagkamali siya. Tinawag pa niya itong Yang Gu Master, dahilan upang magulat si Yang Chun dahil kilala pala siya ng binata. Yumuko ang binata at ipinakilala ang sarili bilang si Gu Junliep,
Nais nitong humiling ng spar laban sa isang miyembro ng pangunahing dugo ng pamilya. Ngumiti si Yang Chun at mariing tinanggihan ang kahilingan. Nabigla si Juliep sa sagot, sinabi ni Yang Chun na hindi siya lalaban dito. Kaya't sinabi ni Juliep kung umiiwas ba siya, agad naman itong sinang-ayunan ng ating bida, muli siyang tinanong kung natatakot ba siya, at hindi naman yun itinanggi ni Yang Chun. Lalong naiinis si Juliep at sinubukang tuksuhin siya, na tanging mahina lamang ang tatakbong palayo sa hamon. Ngunit tumawa na pinuri ni Yang Chun ang kanyang magandang mata at inamin na siya nga ay lubhang mahina. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Juliep na nalilito sa kanyang kinikilos, pero naalala ng ating bida ang gulong dulot ng kanyang spar laban sa kapatid, kaya naisip niyang hindi matalinong ulitin yun laban sa isang walang saysay na kalaban. Kaya tumalikod siya at sinabi na aalis na agad, ngunit sa kanyang pag-alis, nadatnan niya ang ikalawang nakatatanda na nakangiti sa kanyang harapan. Sinabi ng matanda kay Yang Chun na hindi siya aalis. Ipinaliwanag nito sa kanya na si Juliep ay naglakbay mula sa malayong lugar, at para sa labang ito ay hiningi niya na tanggapin ng ating bida ang pakikipagsagupaan. Tinanong ni Yang Chun niya si Elderly kung bakit siya andito. Binati agad ni Juliep ang ikalawang nakatatanda. Tumugon naman si Elderly pabalik sa kanya. Kaya tinanong ng ating bida ang nakatatanda kung kilala ba nito si Juliep. Hindi makapaniwala si Elderly na nakalimutan ni Yang Chun kung sino ang bata. Binanggit niya na si Juliep ay apo ng unang nakatatanda. Nang marinig ito, napansin ng ating bida na hawig ang mukha ni Juliep sa unang nakatatanda. Hinawakan ng ikalawang nakatatanda ang ulo ni Yang Chun at tinanong si Juliep kung nais ba nitong makipagsagupaan dito. Sumagot ang binata na oo. Sinabi pa niya na masyadong duwag ang ating bida para lumaban. Ipinahayag naman ni Yang Chun kay Elderly na narito lang si Juliep para mangakit ng mga babae. Tinanong ng ikalawang nakatatanda ang binata kung natanggap ba niya ang utos mula sa unang nakatatanda. Noon lang naunawaan ni Yang Chun ang nangyayari, akala niya ay para sa sining martial ang dahilan ni Juliep, ngunit napagtanto niyang ito ay politika. Kilala na ang unang nakatatanda bilang ambisyoso. Naghihintay ito ng isang walang silbi tulad ni Yang Chun para maging pinuno ng angkan, ngunit matapos niyang makita na natalo ni Yang Chun si Yonso, nasira ang kanyang plano. Napagtanto ng ating bida na sinusubukan ng unang nakatatanda na gamitin ang kanyang apo upang muling tapakan siya. Sinabi ni Yang Chun sa ikalawang nakatatanda na wala pa rin siyang interes na lumaban. Tumugon naman si Elderly sa ating bida na naglakbay ng malayo si Juliep, at nakiusap na magkaroon sila ng isang laban. Ipinaliwanag ni Yang Chun sa ikalawang nakakatanda na walang saysay ang laban dahil tiyak na matatalo siya. Ngunit ngumiti si Elderly at sinabi na may kutob siyang hindi siya matatalo. Hinawakan ni Yang Chun si Sola at sinabi sa nakatatanda na nakikita niya agad na mas malakas si Juliep kaysa sa kanyang kapatid, kaya ayaw niyang lumaban sa isang siguradong talo o madawit sa politika. Bago pa man makaalis ang ating bida, hinawakan ni Juliep ang kamay ng ating dalaga at pinigilan siya. Sinabi niya na hindi karapat-dapat si Yang Chun para sa kanya, at hinikayat siyang sumama sa kanya kaysa sa isang duwag na baliw. Nang marinig ito, lumingon ang ating bida na may nakakatakot na titig. Sinabi ni Yang Chun kay Juliep na bitiwan ang kamay ni Sola at sumunod sa kanya. Tinanggap niya ang hamon. Lumipat ang tagpo at nakita sina Yang Chun at Juliep sa arena. Nagsimulang magsisi ang ating bida sa padalos-dalos niyang desisyon. Bago magsimula ang laban, hinawakan ni Elderly ang ulo ni Yang Chun, na huwag mag-alala, makakatulong ang laban-laban sa isang bagong martial artist para sa kanyang pag-unlad. Sinabi naman ni Yang Chun kay Elderly na gusto niyang gawin ito ang isang pabor, anuman ang resulta ng laban, dahil iyon ang inaasinta niyang kinalabasan. Ngunit tumanggi ang matanda, ipinaliwanag na kung matalo si Yang Chun, siya lamang ang sasalo sa kahihiyan, at ipinaalala na siya ang magiging susunod na pinuno ng angkan. Ngunit pinagsabihan lang niya si Elderly na nagkamali siya sa kanyang iniisip. Habang nag-uunat, itinuwid ng ating bida ang nakatatanda, wala siyang balak na maging pinuno ng angkan habang nabigla si Elder sa kanyang narinig. Nabahala niyang itinanong kung sino pa ang magiging pinuno bukod sa kanya. Noon pa man ay isinuko na ni Yang Chun ang pag-asang maging pinuno, kahit na iniisip pa rin ng nakararami na yon ang kanyang layunin. Ngumiti ang ating bida at sinabi sa matanda na magpapagulong-gulong na lang siya sa lupa at susuko kung hindi ito gagawa ng pabor. Napagtanto ng matanda na hindi siya nagbibiro, kaya sinabi niya na may isang kondisyon. Tinanong siya ng ating bida kung ano yun, tiniyak ng ikalawang nakatatanda na ibibigay niya ang nais.
basta manalo siya. Pag-akyat ni Yang Chun sa arena, tinanong siya ni Juliet kung nakapagpainit na ba ito. Sagot ng ating bida, ayos lang siya. Itinutok ni Juliet ang kanyang espada kay Yang Chun at humingi ng paumanhin sa mangyayari. Hindi naintindihan ng ating bida ang ibig niyang sabihin tungkol doon. Ngumiti nang may kayabangan si Juliet at pinaalala na noong nakaraang taon ay nasobrahan si Yang Chun sa laban nila, at hindi niya inasahan na magiging bedridden siya ng 1 buwan. Hindi naman naiinis ang ating bida, para sa kanya, matagal nang nangyari yun at hindi niya maalala ang laban. Habang naghahanda si Juliet, sinabi niya na tulad ng dati ay mahina pa rin ito. Nakikinig naman si Yang Chun sa kanyang mga sinasabi, narinig niya na nanalo siya laban sa pangalawang anak na babae. Ngunit sa tingin niya ay nagkataon lamang yun, mukhang hindi naman ganoon iniisip ng kanyang lolo ang nangyari. Ipinaliwanag ni Juliet na ayaw niyang inaapi ang mahihina, ngunit binalutan niya ng enerhiya ang kanyang espada at sinabi na kinasusuklaman niya kung ang isang mahina ay magiging pinuno ng angkan. Hindi tumugon si Yang Chun, na tumayo lang ito ng tahimik. Tumawag si Juliet sa ikalawang nakatatanda, at sinabi na mayroon din siyang hiling sakaling manalo. Inisip ng ikalawang nakatatanda na makatarungan ito, at tinanong kung ano yun. Gusto ni Juliet na makuha niya ang katulong ni Yang Chun na si Sola. Nang marinig ni Yang Chun ang sagot, bigla siyang tumawa. Pagkatapos ay tinitigan niya ito ng matalim habang inihahanda ang kanyang kamao. Tinawag pa niya si Juliet na walang kwenta. Tumawa si Elderly at tinanggap ang hiling ni Juliet, sinabi niyang maaari na nilang simulan ang laban. Nang marinig ito, pinalabas ni Yang Chun ang kanyang enerhiya. May napansin si Juliet nang makita niya ang kakaibang enerhiya na ipinakita ng ating bida, habang hiningi ni Yang Chun sa binata na magsimula na. Ngunit sinabi ni Juliet na ang magalang na bagay ay hayaan munang umatake ang mas mahina. Tinanong siya ng binata kung bakit siya natatakot kung mas mahina naman siya. Sigurado si Juliet na mas magaling siya kay Yang Chun pagdating sa bilis, panloob na enerhiya, at lakas. Subalit kahit alam niya ito, hindi pa rin niya magawang umatake. Naisip niya kung baka dahil ito sa aura ng ating bida. Agad namang inalis niya ang pag-aalinlangang yun sa kanyang isipan, kumbinsido siya na si Yang Chun ay puno ng kahinaan mula ulo hanggang paa. Sigurado siya na pinipilit ni Yang Chun na pantayan ang kanyang panloob na enerhiya na ipinapakita niya ngayon. Nang maisip niya ito, biglang itinigil ni Yang Chun ang pagpapakawala ng enerhiya. Ngumiti si Juliet nang makita yon, naniniwalang naubusan na si Yang Chun ng enerhiya dahil mas kaunti ang taglay nito, kumpiyansa siya na ubos na ang lakas ng ating bida. Tumindig si Yang Chun at ipinaalala kay Juliet na sinabi nitong siya ang mauunang umatake. Tumugon si Juliet na maaari na itong gawin agad, sa mismong sandaling yon, lumitaw si Yang Chun sa tabi niya na nakahanda siyang atakihin ng isang sipa. Nakita ni Juliet ang galaw ng binata, at agad nakaiwas siya sa sipa ng ating bida. Sa mayabang ng ngiti sinabi niya, na maganda ang atake ni Yang Chun, ngunit napakabagal. Ngunit hindi alintanan ni Juliet na muli nang naghahanda ang ating bida para sa isang pag-atake. At sa isang iglap, buong lakas na ibinagsak ni Yang Chun ang kanyang kamao sa mukha nito. Ngunit bago pa ito makaganti, tumalon ang ating bida sa ere, at ibinagsak ang isang malakas na sipa sa mukha ni Juliet. Bumagsak ito ng matindi sa lupa ang mayabang na hangal, kasabay ng malakas na pagsabog. Pag-angat ng ulo ni Juliet, nagdugo ang bibig niya at napaluwa ng dugo. Sinabi ni Yang Chun sa kanya na bumangon agad, at ayaw niyang marinig ang palusot na nanalo siya dahil lamang sa isang biglaang ambush, at tinanong niya si Juliet kung tapos na ba ito. Tumayo si Juliet ng dahan-dahan at humingi ng tawad sa pagmamaliit kay Yang Chun. Inamin niya sa kanyang sarili na siya ang nagkulang. Ngunit ipinahayag ng ating bida na kung dito na ba nagtatapos ang kanilang laban. Ngunit muling tumindig si Juliet, at ibinuhos ang kanyang enerhiya sa espada, ipinaalam niya na hindi pa siya nakakaatake. Naiinis na iniisip ni Yang Chun sapagkat hindi pa rin matatapos agad ang laban, alam niya na limitado na ang kanyang oras, karaniwan, ginagamit ni Yang Chun ang panloob na enerhiya sa pagpapakawala nito gaya ng ginagawa ni Juliet. Ngunit upang lumaban sa mas malakas, kailangan niyang isakatawan mismo ang enerhiya upang patibayin ang katawan. Sa kasamaang palad, hindi pa kaya ng kanyang katawan ang ganoong antas ng enerhiya, batid niya na maaari siyang masadlak sa energy deviation kapag sumobra siya.
Napagtanto ni Yang Chun na kailangan niyang matapos ang laban sa loob ng 7 minuto, batay sa natitirang enerhiya. Naaalala niya ang teknik ng espada ni Juliet, na nagsisimula at nagtatapos sa paggamit ng friction ng espada at kaluban, naniniwala siyang may ilaga niya ito kung magpupokus siya. Nang maisip niya ito ay nagulat siya, biglang naglunsad ng atake si Juliet, napakabilis ng galaw, halos hindi na nasundan ni Yang Chun, at para bang hinihiwa nito ang hangin. Hindi na nagsayang ng oras si Juliet, at muling umatake kay Yang Chun ng may pambihirang bilis gamit ang kanyang espada, subalit mabilis din itong naiwasan ng ating bida, at nakita ang agresibong pagsalakay ni Juliet, wala siyang nagawa kundi mag-focus sa pag-iwas. Napansin ni Yang Chun na mahusay ang pagkakakabit ng bawat galaw sa teknik ni Juliet, at malinaw na pinaghirapan nitong makamit ang antas na iyon. Dumapa ang ating bida upang umiwas, at nagawa niyang ipatalikod ang kanyang sarili kay Juliet. Sa husay ng pagsasanay, batid niyang kapag naputol ang ritmong yun, mawawala ng saysay ang teknik, habang hinawakan ang kanyang dibdib. Pagkatapos, nag-ipon ng enerhiya sa dibdib si Yang Chun, habang inihahanda ni Juliet ang panghuling atake. Bago ito tumama, pinakawalan ni Yang Chun ng enerhiya mula sa kanyang likod at nagkaroon ito ng isang matinding pagsabog. Napilitan si Juliet na itakip ang kamay sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Yang Chun na pakawalan ang ganoong lakas. Ang isang iglap ng pagpapakawalan ng init at enerhiya ay sapat na upang tapusin ang laban. Matapos ang atake na yun, bigla na lamang napasok si Juliet dahil sa matinding sakit. Dahil sa mabilis na umatake si Yang Chun at buong lakas na pinatama ang kanyang kamao sa sikmura nito, taglay ang napakalakas na puwersa. Tinanong niya kung alam nito kung ano ang pinakakinamumuhian niya. Sinabi niyang wala siyang problema sa mga taong iniinsulto siya o nais maaga ang posisyon ng pinuno ng angkan. Dahil sa atake na yon, napalipad ni Yang Chun si Juliet ng malayo, dahilan ng matinding pagkawasak sa paligid at pag-angat ng makapal na alikabok. At nang hamu pa ang alikabok, bakas sa pader ang malalim na pinsala, habang si Juliet ay makikitang nakaupo na lamang sa sahig, halatang lupaypay. Ngunit napansin ni Juliet, habang nagdudugo, na hindi na siya makagalaw. Sa malamig na titig ni Yang Chun, habang lumalapit sinabi niyang may sinubukan itong angkinin na hindi dapat pinagnasahan kailanman, ayaw niya ang ganoon. Iniisip niya na ayaw niyang may sumusubok na kunin ng isang bagay na hindi dapat basta-basta at ganoon kadali makuha. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili na kung dapat niyang baliin ang braso ni Juliet upang hindi na ito mangarap ng ganoong bagay. Habang dahan-dahan niya itong inabot, sinang-ayunan niya sa kanyang isipan na ito ay isang magandang ideya, at na mas mainam gawin niya yun sa kanyang kanang kamay. Ngunit bago niya magawa, ipinatong ng pangalawang matanda ang kamay sa kanyang balikat at pinuri siya sa pagkapanalo. Sinabi nitong sapat na ang kanyang nagawa, habang bakas sa paligid ang matinding labanan ni Yang Chun at ni Juliet. Sa sumunod na tagpo, nakita si Elder Lee na sinisermonan si Yang Chun dahil sobra itong naging marahas. Ipinaliwanag ng ating bida na inaasahan niyang handa si Juliet, dahil siya mismo ang nagmungkahi ng tunggalian. Ipinaalala niya na si Juliet ang tumindig muli sa sarili niyang kagustuhan at nakauwi ring mag-isa. Tiniyak niya na maayos ito, ngunit tinanong siya ni Elder Lee kung hindi ba siya nag-aalala sa maaaring gawin ng unang nakatatanda. Tumugon si Yang Chun na wala siyang pakialam doon. Ipinaalala niya na hindi siya magiging pinuno ng angkan, na inis naman ang ikalawang nakatatanda na tigilan ang pagsasalita ng walang kabuluhan. At sinabi nitong walang ibang maaaring maging pinuno ng angkan kundi ang mula sa tuwirang dugo. Sinabi ng ating bida na si Siola ang maaaring pumalit, ngunit nabigla si Sola at nagtanong kung makakakain ba siya. At sinagot siya ni Yang Sean na maaari siyang kumain ng gusto niya. Ipinahayag ng ating dalaga na ang pangarap niya ngayon ay maging kapitan ng angkan, pero sinabi ng ikalawang nakatatanda na hindi ito dapat gawing biro. Tumawa lang si Yang Chun at wala siyang pakialam, na marahil kaya ito ni Sola. Nang masabi niya yun ay may napagtanto siya, naisip niya kung kailan matututo si Sola na humawak ng espada, habang iniisip naman ni Sola ang napakaraming cookies. Dahil tinatawag itong tuwirang alagad ng Sword Supreme, sigurado siyang naturuan ito, ngunit hindi pa niya kailanman nakita si Sola na humahawak ng espada, puro gawaing bahay lamang ang natutunan nito. Sigurado si Yang Chun na hindi palaging ganito kamangmang si Sola. Naisip niya kung ano ang naging ugali ng dalaga nang una niya itong makilala noong taglamig. Sa pag-iisip niya, napansin ni Yang Chun na nakalimutan na niya,
At ito ay nakapagtataka dahil hindi niya dapat basta makalimutan yun. Nakita ni Sola na nag-iisip ang kanyang Panginoon, kaya tinanong niya ito kung ayos lang ba siya. Akala niya ay nasaktan ang ulo ng binata sa laban, hiningi niya rito na gawin siyang kapitan bago ito pumanaw, pagkasabi niya ito binatukan siya ng ating bida. Bigla naman tumayo si Elderly at sinabing kakausapin niya ito mamaya, at pinayuhan siyang magpahinga dahil alam niya na pagod ito. Kaya tinanong ni Yang Chun kung saan siya pupunta, na pagtanto ng ikalawang nakatatanda ay nakahalata na ang ating bida. Nakangiting ipinaalala ng ating bida na kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Naiinis ang nakatatanda na maalala pa yun ni Yang Chun, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nito, pera ba o pagkain. Ngunit natawa lang si Yang Chun at sinabi niyang hindi niya kailangan ng ganoong kababawan, kailangan niya ng isang makapangyarihang tulad niya upang tulungan siya sa isang mahirap na sitwasyon. Tinanong siya ni Elderly kung ano ang gusto niya. Itinuro ni Yang Chun ang labas at hiniling na ipadala siya sa Sichuan. Nagulat naman si Elderly at naging curious bakit sa Sichuan. Ipinaliwanag ni Yang Chun na kaya naman niyang gawin yun bilang isang nakatatanda, hindi maunawaan ni Elderly kung bakit hindi na lamang siya pumunta kung gugustuhin niya. Nagulat naman si Yang Chun sa kanyang narinig, at hindi niya inaasahan ang ganoon na sagot. Naisip naman ng matanda na kakaiba ang pabor na hinihiling ng ating bida, hindi niya akalaing ganoon kasimple. Ipinaalala ni Yang Chun na Sichuan ang tinutukoy niya, hindi basta palengke, bilang kaisa-isang anak ng angkan, hindi siya maaaring basta na lamang lumibot, kailangan niya ng mabigat na dahilan. Isiniwalat ni Ryan na maaari siyang dumalo sa Tang Weapon Exhibition. Nabigla si Yang Chun sa kanyang narinig, dahil ang Tang Weapon Exhibition ay taunang pagtitipon kung saan inaanyayahan ng angkang Tang ang iba't ibang pamilya upang magpakita ng mga sandata na gawa ng mga panday. Sinabi ng nakatatanda na hindi niya kailangang dumalo, pero maaari niyang gamitin ito bilang dahilan upang makapunta sa Sichuan. Hindi makapaniwala si Elderly na nakipaglaban lang si Yang Chun para rito. Agad na binawi ng ating bida ang sinabi na nagbibiro lang siya, at humiling na lamang ng pera. Napagtanto ni Elderly na napakalinaw na gusto nitong pumunta sa Sichuan. Napatakip ang matanda sa kanyang bibig dahil hindi niya namalayan. Iisip niya, nakakatakot talaga ang pagtanda, ngunit agad siyang pinagsabihan ni Yang Chun na kung wala man siyang pera, kahit papaano ay dapat meron man lang siyang espiritual na pills. Biglang tumayo si Elderly at excited na sinabi na ipapadala niya ito sa Sichuan sa lalong madaling panahon, at ipapakita niya ang kapangyarihan ng isang nakatatanda. Dahil sa naging reaksyon ng matanda, binawi ni Yang Chun ang kanyang sinabi at hiniling na bigyan na lang siya ng iba. Sumigaw naman si Elderly, iginigiit na ipapadala niya ito sa Sichuan sa madaling panahon. Nagulat si Yang Chun at sinabing imposible yun, kailangan pa nilang magulat at maghanda. Ngunit bago niya namalayan, nasa tabi na siya ni Muyan. Sinabi ng mga ito na nakatanggap sila ng agarang utos mula sa ikalawang nakatatanda, na ipadala siya kaagad sa Sichuan. Pinaiwan ng Sword Supreme si Sola upang tumulong sa kanya, hindi maunawaan ni Yang Chun ang nangyayari. Habang nakatingin sa paligid, nasa loob na pala siya ng karuwahe, at hindi niya alam kung kailan ito nagsimulang gumalaw. Hindi niya akalaing mangyayari agad ang lahat, ngumiti si Elderly at kumaway sa kanya na nagpaalam, sabay sabing magpakasaya siya, habang katabi niya ang Sword Supreme. Lumapit si Haigon at sinabing kailangan na nilang magtrabaho. Tinanong ng nakatatanda kung siya ba ang kinakausap nito. Sagot ang Sword Supreme, hindi ba't hindi tamang hayaang siya na lamang, isang matandang lalaki, ang gumawa ng lahat ng trabaho. Habang nagwawalis napaisip siya sa nangyayari, kaya sinabi ni Elderly kay Haigon na siya ay nababagot at hiniling na makinig ito sa kanyang mga hinaing. Tinanong siya ng Sword Supreme kung kaya niya pinadala agad si Yang Chun ay dahil nais niyang ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Ibinunyag ni Elderly na tinanong siya ng pinuno ng angkan tungkol sa walang kamatayang manggagamot ilang araw na ang nakalipas, at sinabi niyang may nagsabi lang dito kaya siya nagtatanong. Tinanong ng nakatatanda si Haigon kung bakit niya hinahanap ang immortal physician, naglakad paabante ang matanda at hindi siya pinansin. Bigla namang bumigat ang tensyon sa paligid ng harapin ng Sword Supreme si Elderly. Pagkatapos, sinubukan namang makipag-usap ng ikalawang nakatatanda. Sinabi niya na kung hindi sasabihin ang totoo, ililipat na lang niya ang usapan, at agad niyang tinanong si Haigon kung ang kanyang apo nga ba ay si Sola.
Ipinahayag niya sa Sword Supreme na ang kanyang apo ay hindi mukhang tao, at hiniling niyang ipaliwanag kung ano ba talaga ang dalaga. Sinabi ni Hygon kay Elderly na lumalampas na siya sa linya, kinabahan ang nakatatanda nang marinig ito. Ipinakita ng Sword Supreme ang ilang espada na nilikha niya mula sa kanyang enerhiya at inutusan si Ryan na mag-ingat sa kanyang pananalita. Ipinaliwanag ng nakatatanda na kung tao si Sola, dapat ay naramdaman niya ang presensya nito, na karaniwang nag-iiba lamang ang tindi depende sa tao. Ibinunyag ni Elderly kay Hygon na wala siyang naramdaman na presensya kay Sola, noong una nagkita sila sa Unified Dragon Assembly. Hinimok ng nakatatanda ang Sword Supreme na sumuko kung naniniwala itong bababa ang walang kamatayang manggagamot upang ayusin si Sola gamit ang mga banal na kasanayan. Sinabi rin niyang alam na niyang hindi ito isang sakit. Bago pa makapagsalita ulit ang nakatatanda, pinatigil na siya ni Hygon, lumikha siya ng napakaraming espada mula sa kanyang enerhiya at mariing sinabi kay Elderly na si Sola ay tao. Naisip ng nakakatanda na hindi niya kayang kumbinsihin ang Sword Supreme, kaya tinalikuran niya ito at ibinaba ang walis. Habang papaalis siya, sinabi niya kay Hygon na kung iyon ang kanyang paninindigan, at kung nais niya itong ipagtanggol, gawin niya yun, hindi mahalaga kung ano pa ang gusto niya. Habang unti-unting naglalaho ang kanyang espada, sinabi ng Sword Supreme sa sarili na wala nang pakialam kung tao man o hindi si Sola, tutulungan pa rin niya itong mapunan ang kakulangan sa kanyang pagkatao. Nagalit ang matanda at pinisil ng mahigpit ang kanyang kamao. Sinabi niya na handa siyang isakripisyo ang sariling buhay basta't lumaking ligtas si Sola. Ilang oras matapos nito, natuklasan ng Sword Supreme na nawawala si Sola. Lumipat ang tagpo kay Muyan at Hangwa na nasa tabi ng apoy. Sinabi ng gwardya sa dalaga na kailangan lamang nilang maghanda ng pagkain. Ipinaliwanag ni Hangwa na mayroon pa silang ilang araw bago marating ang Sichuan, kaya't kailangan nilang magtipid ng pagkain. Tinanong siya ni Muyan kung saan nagpunta ang kanilang amo. Ibinunyag ng babae na sinabi ni Yang Chun na nais niyang magsanay habang naghahanda sila. Naisip ni Muyan na marahil ay nababagot lang ang kanilang amo. Ngumiti si Hangwa at sinabing sana ay isinama nila si Sola. Sa loob ng kagubatan, makikita si Yang Chun na nagsasanay at gumagamit ng iba't ibang galaw. Ngunit sa huli niyang ipinakitang galaw, bigla na lamang siyang bumagsak, labis na pagod, at napasandal sa puno. Hindi siya makapaniwala na naubos agad ang kanyang panloob na enerhiya matapos lamang gumamit ng ilang galaw. Mahigit 10 araw na ang lumipas mula nang umalis sila. Ngunit sa kabila ng tuloy-tuloy na pagsasanay ay wala pa rin siyang nakikitang progreso. Napahawak siya sa kanyang ulo, na ang pinakamalaking problema ni Yang Chun sa laban niya kay Juliet ay ang kakulangan niya ng panloob na enerhiya, na siyang batayan ng lahat ng sining pandigma. Alam ng ating bida na kailangan niyang agad na mapataas ang kanyang enerhiya, habang napatingin siya sa kanyang kamay. Pagkatapos biglang lumabas sa kanyang palad ang isang enerhiya na umiikot. Naalala niya ang panahong inabsorb niya ang enerhiya ng Demonic Stone. Naisip niya ang Demonwell Engravings Arts, isang paraan para sumipsip ng demonic energy mula sa isang spiritual peel o demonic stone. Ngunit kapag ginamit ang teknik na ito, sama-sama rin sa katawan ng demonic energy na maaaring makakasira sa gumagamit. Buti na lamang at napadalisay ng Guflame Wheel Art, ang demonic energy na inabsorb niya noon. Pagkatapos madalisay, hindi na niya naramdaman ang epekto ng demonic energy, naramdaman niya na kaya niyang pataasin ang kanyang panloob na enerhiya gamit ang paraang ito nang walang side effects. Ngunit inisip ni Yang Chun na hindi matalino na gamitin ang teknik, sapagkat ang Demonwell Engravings Arts ay kabilang sa martial arts ng Heavenly Demon. Ayaw niyang bumalik sa daan ng kadiliman matapos niyang takasan ito. Habang nag-iisip siya, biglang may sumigaw na kanyang ikinagulat. Agad na nagtaas ng sulo ang mga gwardya, naguluhan si Yang Chun at nagtaka kung ano ang nangyayari. Lumabas siya mula sa gubat at nilapitan si Muyan upang tanungin kung ano ang nangyari. Paliwanag ni Muyan sa kanyang amo na mayroong kung anong nasa loob ng karwahe. Nakita ni Yang Chun si Hangwa na nanginginig na nakaupo sa lupa. Napagpasyahan niyang silipin ang loob ng karwahe. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang lumalabas si Sola mula sa isang kahon. Masayang ngumiti ang dalaga nang makita si Yang Chun, sinabi niyang sumama na rin siya. Lumipat ang tagpo pabalik sa nakaraan, nakita natin ang mga lingkod na naglalagay ng gamit sa karwahe. Ginigiit ni Sola sa kanyang lolo na nais din niyang sumunod sa ating bida, ipinaalala niyang pinayagan din siyang bumiyahe noong nakaraan,
naisip ng kanyang lolo na tinutukoy nito ang Unified Dragon Assembly. Habang nakatingin kay Elder Lee, ipinaliwanag niya sa apo na pinayagan niya itong umalis noon dahil mayroong taong pipigil sa kanya kung sakaling magkamali, ngunit sa Sichuan, wala raw ganitong tao, kaya't hiniling niyang tumulong na lamang siya sa paglipat ng gamit kung naiintindihan niya. Habang nagbubuhat ng mga damit papunta sa karwahe, naisip ni Sola na hindi babalik agad si Yang Chun sa loob ng isang buwan. Napagtanto niyang mas mabuti kung mananatili na lang siya, dahil mahina siya sa gawaing bahay at ayaw ni Yang Chun sa mga taong walang silbi. Habang inilalagay niya ang mga damit sa kahon, may biglang tumawag sa kanya at nagsabing maghintay muna. Nang lumingon siya bigla siyang kinilabutan, wala naman siyang nakita. Nagpasya siyang silipin ng isang kahon na may lamang pagkain, para tingnan kung saan nanggaling ang tinig na kanyang narinig. Habang nakasilip siya sa loob, isang kamay ang biglang tumulak sa kanya papasok. Hindi na unawaan ni Sola ang nangyayari, inakala niyang may nanloloko lang sa kanya, nabanggit pa niya na natatakot siya. Ngunit bago pa siya makabangon muling lumitaw ang kamay, at lumapit sa kanyang ulo. Pagkatapos bigla niyang naramdaman ang antok, habang bumagsak si Sola sa kahon at nakatulog, may mahiwagang tinig na humingi ng tawad kay Sola sa nagawa nito, at sinabi na iniiwanan nito ang lahat sa kanya. Matapos magsalita ang tinig, sinabi ng mga lingkod kay Yang Chun na handa na silang umalis. Ngumiti si Sola, nang matapos niyang ikinwento kay Yang Chun at sa iba ang nangyari, hindi nila alam kung paano tutugan at inisip nilang nag-iimbento lang siya. Nagulat si Sola na hindi sila nabigla sa sinabi niya. Pero ngumiti lang siya at ginigiit na ganoon nga ang nangyari. Sinabi naman ng mga kasama niya na narinig na nila siya noong una, pero hindi sila makapaniwala na sinasabi niyang sinapian siya ng multo, habang sinang-ayunan naman ito ng lahat at pinabalik siya. Nang papaalis na sila naisip ng ating binata na mas mabuti sanang umalis na lang si Sola noong narinig niya ang tinig. Habang naglalakbay sila, nakakita si Sola ng isang kwago at sinabi kay Yang Chun na nakatikim na siya noon dati. Ayon sa kanya, makunat daw ang laman nito. Sa parehong daan, nakakita siya ng isang ardilya. Tinanong siya ni Yang Chun kung natikman na rin niya ito. Sumagot siya ng oo, ngunit pinagsabihan siya ng ating bida dahil nakakain siya ng isang ardilya, sinabihan pa siya na masama ang kanyang ginawa, kaya hindi siya binigyan ng cookies. Sa una, inisip ni Yang Chun na ipauwi si Sola kasama ng isang gwardya, ngunit nakalayo na sila ng husto, wala rin siyang sapat na pagkain para ibigay sa kanya, pero ngayon sinama nila ito sa paglalakbay na magkasama. Nakakita si Sola ng isang uod at tinanong si Yang Chun kung pwede niyang ipagpalit ang cookies sa uod. Nang marinig yun, itinapon ng binata ang cookies, napasigaw si Sola ng panghihinayang nang makita ito. Sinabihan siya ni Yang Chun na mas mabuti sanang pinauwi na lang niya ito. Habang nakatingin siya sa langit, naramdaman ng ating bida ang enerhiya ng 4 na halimaw na papalapit sa kanila. Tinawag niya si Muyan, na naglabas ng isang charm at sinabi sa amo niya na alam na niya ito, inutusan nitong tumigil ang lahat. Sinabi ni Yang Chun na alam niya na masyadong mapayapa para maging totoo ang sitwasyon, ngunit tila may 4 na halimaw na dumating, dahil dito, inutusan niya si Sola na pumasok sa loob dahil napakadelikado. Habang papalapit ang mga halimaw na tila uso, nagulat si Yang Chun nang mapansin niyang 3 na lamang ang natitira. Ilang sandali pa, muli niyang naramdaman na 2 na lang ang natitira. At nang halos makalapit na ang halimaw sa kanilang kinaroroonan, iisa na lamang ang naiwan. Agad kinuyam ng ating bida ang kamao at pinuno ito ng kanyang enerhiya. May tinig mula sa himpapawid na nag-utos sa kanila na umatras, isang babae ang dumating na gumamit ng espada upang tapusin ang halimaw. Hinugot niya ang kanyang espada, at hinati niya ang halimaw sa 2 na walang kahirap-hirap. Matapos patayin ang halimaw, agad siyang lumapit kay Muyan at ipinaliwanag na hindi niya sila agad natulungan dahil mag-isa lang siya. Tinanong ni Sola si Yang Chun kung kilala niya ang babae, tumugon naman ang ating bida na huwag siyang tanungin. Dahil dito, tinawag ito ni Sola ang babae at sinabihang tingnan sila. Nang humarap ito sa kanila, tumitig ang ating bida, at nang masilaya niya ang anyo nito, napamura siya, kasabay noon, gumapang ang matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Naalala ni Yang Chun kung paano ang babaeng may puting buhok ay nakatayo sa isang lawa ng dugo, habang nagkalat ang mga bangkay na putol-putol ang katawan. Nang magsalita ito,
Naalala ni Yang Chun ang mukha ng isang babae mula sa kanyang nakaraang buhay, napansin ng babae na tila patungo sila sa Sichuan. Sinabi pa niya na walang tao sa lugar na ito, pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon, at nagtanong kung maaari ba siyang sumama sa kanila. At nagpakilala ang babae bilang Namgang Bea, habang sinasabi niya ito, iniisip naman ni Yang Chun kung ano ang ginagawa ng isang kagaya niya sa lugar na iyon. Nagbago ang eksena at nakita ang mga uwak na kumakain ng laman ng tao. Puno ng bangkay ang paligid, habang nakatayo si Yang Chun at Bea sa nakaraan nilang buhay sa gitna ng mga bangkay. Nagulat si Yang Chun at nagtanong kung siya na lamang ba ang natira at kung pinatay ba niya ang lahat ng iba. Tumugon naman si Bea kung ano ang sinabi ng kanilang pinuno ng kulto. Sinabi ni Yang Chun na inutusan siyang dalhin ka rito at hayaang magwala tulad ng isang baliw. Tinanong naman ni Bea kung siya ba ang nagdagdag ng huling salita para sabihin ito sa kanya. Nagulat ang ating bida na sapat ang katinoan nito upang mapansin yun. Pagkatapos inanyayahan niya si Bea na umalis na sila, bago pa siya makalakad, pinigilan siya ni Yang Chun at sinabi na mali ang direksyon niya, at inutusan siyang kumaliwa. Ngunit nalito lang babae dahil hindi niya alam kung aling bahagi ang kaliwa. Nainis si Yang Chun at dumaan sa tabi niya, sabay sabing sumunod na lang ito sa kanya. Dahil pagod na siya sa katangahan ni Bea. Habang naglalakad, tinanong siya ni Bea kung malakas ba ang Sword Supreme. Lumingon si Yang Chun at ipinaalala na ang kanilang pinuno ng kulto ang bahala roon, hindi pinansin ni Bea ang sinabi ng ating bida at tinanong pa kung anong uri ng espada ang ginagamit niya. Nagtanong din ito kung mas malakas ba ang Sword Supreme kaysa sa kanya, o kaya mas malakas pa siya sa leader ng mga kulto. Pagkatapos niyang magtanong, tumingin ito sa gilid. Agad na naglabas ng demonic energy si Yang Chun at tinawag niyang baliw si Bea. Hindi siya nagdalawang isip at agad itong pinakawalan kay Bea, na nanatiling nakatayo lamang. Subalit sa kalmadong tingin ay minasdan lang nito ang pag-atake ni Yang Chun. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw ng kanyang espada, madaling nahati ang demonic energy ng ating bida. Maya-maya ay sumabog ito sa kanyang gilid, nagkapira-piraso ang mga bato at nagliparan sa paligid. May nakakatakot na anyo sa mukha ni Bea nang tanungin si Yang Chun kung gusto ba nitong makipaglaban. Napabuntong hininga na lang si Yang Chun, hindi alam kung ano ang pinagsasabi nito. Itinuro niya si Bea na mali ang direksyong tinatahak nito, saka inutusan na manahimik na lamang at sumunod sa kanya. Nagulat naman ang babae. Habang naglalakad sila, sinabi ni Bea na may isa pa siyang sasabihin. Lumingon si Yang Chun na may inis at binalaan siya na pagpipira-pirasuhin niya ito kung babanggitin niya ang tungkol sa tatlong Supremo. Ngunit itinuro lang ni Bea ang kanyang kanan at sinabi na mukhang may shortcut doon. Hindi maunawaan ni Yang Chun ang ibig niyang sabihin, kaya unti-unti niyang inipon ang kanyang enerhiya. Ngunit bago pa niya mapigilan, bigla na lang naglaho si Bea. Tinawag niya itong baliw na babae. Dumating si Yang Chun sa kanilang destinasyon matapos ang isang araw, samantalang si Bea ay inabot ng 4 na beses na mas mabilis. Sa susunod na tagpo, ibinalik tayo sa kasalukuyan, napagtanto ni Bea na patungo sa Sichuan ang grupo ni Yang Chun, kaya tinanong niya kung maaari ba siyang sumama. Pero sinabi ni Yang Chun na hindi sila papunta roon at talagang bastos ang pagtatanong. Sa isip niya ayaw na niyang makisangkot pa sa baliw na ito sa kasalukuyan niya na buhay, kahit pa alam niya kung sino ito. Sinabi ni Yang Chun kay Bea na hindi sila basta-basta maaaring magtiwala na miyembro nga siya ng angkang Namgang. Matapos marinig yon, dahan-dahan na pumikit si Bea. Makalipas ang ilang sandali, naglabas siya ng matinding enerhiya mula sa kanyang katawan, na tila dumadaloy na kuryente. Pagkaraan, sa tindi ng puwersa, bigla itong sumabog at umabot hanggang sa kalangitan. Mabilis na hinawakan ni Muyan ang kanyang espada, hindi makapaniwala si Yang Chun na ginagamit niya ang anyo ng espada ng pinuno, isang mapanganib na teknik na batid niya. Pagmulat ni Bea, bigla na lang sumabog ang paligid ng napakalakas. Nang hamu pa ang alikabok, may espada nang nakatutok sa kanyang leeg, ipinaliwanag niya na yun lang ang kaya niyang ipakita at hindi pa siya bihasa rito. Kaya tinanong niya si Yang Chun kung sapat na ba yun bilang ebidensya. Habang si Muyan ay tinutukan siya ng espada. Dahil dito, sinabi ng ating bida na tunay ngang nagmula ito sa angka ng Namgang. Ngumiti siya at humingi ng paumanhin sa kanyang sasabihin, ngunit sa palagay niya ay hindi sila nararapat na sumama sa kanya, lalo na at taglay nito ang napakalakas na martial arts.
Nagbago ang eksena at makikita si Bea na nag-iihaw ng palaka sa isang patpat. Hindi siya kalayuan sa grupo ni Yang Chun. Sinabi ni Sola sa kanyang amo na malamang ay matutulog si Bea sa tabi ng apoy. Alam na ito ng ating bida. Masayang iniisip ni Yang Chun na hindi na nagsalita pa si Bea nang tanggihan niya ito. Ngunit hindi niya inasahan na susundan siya nito hanggang sa kanilang karwahe. Hindi niya moari kung bakit siya sinusundan ng babae gayong sinabi niya na hindi sila pupunta sa Sichuan. Naisip niya na ang pinakamainam na magagawa ay ang hindi na lamang ito pansinin, tratuhin na parabang hindi ito umiiral, kaya naman binalaan niya si Sola na huwag nang gumawa ng mga bagay na hindi kinakailangan, tulad ng pakikipag-usap sa babaeng yun. Ngunit nang lumingon siya sa gilid, napansin niyang wala na ito sa kanyang tabi. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niyang tinuturuan ni Sola si Bea kung paano balatan ang isang palaka. Lumapit siya at bigla niyang hinila palayo si Sola. Sabay tanong kung ano ang ginagawa niya. Ipinahayag naman niya na gusto lang niyang tulungan si Bea dahil mali ang paraan nito ng pagkain ng palaka. Habang nagsasalita, napansin ng ating bida na titig sa kanya ang baliw na babae. Dahil dito, tinanong siya ni Yang Chun kung bakit ang anak ng isang kilalang angkan ay naglalakbay ng mag-isa sa malayong lupain. Nahiya si Bea at inamin na umalis siya kasama ang kanyang mga kasamahan, ngunit naligaw siya sa daan. Sa isip ni Yang Chun na ito ang magiging dahilan niya. Wala talagang direksyon ng babae kahit sa kanyang nakaraang buhay. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit inasahan niyang magiging iba ito ngayon. Ipinaalala ni Yang Chun na hindi sila papunta ng Sichuan, at kung bakit pa niya sila sinusundan. Sinabi ni Bea na ramdam niyang patungo sila roon at hindi siya makapaniwalang hindi sila papunta sa Sichuan, habang nagulat si Sola sa kanyang narinig. Kaya tumingala siya kay Yang Chun. Tumango lamang ang ating bida, hudyat na sabayan nito ang kanyang kasinungalingan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ganoon katalino si Sola habang napatingin siya kay Bea. Naibulalas niya, at nagtanong kay Yang Chun kung hindi ba talaga sila pupunta sa Sichuan. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang narinig, na pagtanto niyang dapat pinauwi na lang niya ang babaeng ito. Sinabi niya kay Bea na hindi niya ito mapipigilang maglakad sa parehong direksyon nila, pero wala siyang gagawin para rito. Muling nagpakilala si Bea at sinabing alam na niya ang mga bagay na yun. Ngunit sinabihan niya ang ating bida, na dahil ipinakilala niya ang kanyang sarili, maaari rin ba itong gawin sa kanya? Sandaling napaisip si Yang Chun, dahil ayaw niyang malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, bigla niyang naalala ang pangalang Juliet. Kaya ipinakilala niya ang sarili bilang Go Juliet mula sa angkan ng Go, habang palihim na humihingi ng tawad sa kanyang isip kay Juliet dahil sa ginawa niyang yun. 2 araw matapos ang kaganapan, nakaramdam ng matinding konsensya ang ating bida dahil sa pagpapakilala niya bilang si Juliet, habang nakadungaw siya mula sa karwahe, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang ginawa niyang iyon. Makikitang ipinapakita ni Sola kay Bea ang kagubatan, habang tinatanong niya ito kung nakakain na ba siya ng squirrel, bumaba ang dalaga mula sa karwahe at nakipag-usap sa babae, dahilan upang bumagal ang kanilang paglalakbay. Kaya tinawag ni Yang Chun si Sola na bumalik sa karwahe. Tinanong siya ng dalaga kung papayagan ba niyang sumakay si Bea, hindi naman ito pinayagan ng ating bida. Sinabi ni Sola na hindi siya sasakay sa karwahe kung hindi nito papayagan si Bea, ngunit tila walang pakialam doon si Yang Chun, habang si Bea naman ay nagtanong kung maaari ba siyang sumakay. Dahil dito, tinanong niya si Muyan kung gaano pa katagal bago sila makarating, ipinaliwanag ng gwardya na dapat ay 1 araw lang ang biyahe kung hindi bumagal ang kanilang lakad. Tinanong siya ni Yang Chun kung gaano katagal ito aabutin sa kanilang kasalukuyang bilis. Tumugon si Muyan na 3 araw pa siguro bago sila makarating. Hindi maintindihan ni Muyan kung bakit sobrang maingat ng kanyang amo kay Bea, kaya tinanong niya ito kung hindi ba niya pwedeng payagan na lang sumakay ang babae. Naiinis na napagtanto ni Yang Chun na wala na siyang ibang pagpipilian. Kaya sinabi niya kay Muyan na muling pag-isipan nila ang kanilang opsyon sa isang malapit na nayon. Sa isang kalapit na nayon, dumating ang grupo sa bayan na gabi na, habang iniinat ang katawan ni Yang Chun na 1 araw na lang at makakarating na sila sa Sichuan, masaya naman si Muyan dahil nakahinga siya ng maluwag sapagkat hindi na sila kailangang magkampo sa gubat ngayong gabi. Habang nakasakay sa likod ni Bea, sinabi ni Sola na maaari silang matulog ng magkasama ngayong gabi. Tinanong naman siya ni Bea kung pinapayagan ba yon. Habang nangyayari yon, inutusan naman ni Yang Chun si Sola na bumaba sa likod nito.
Tinanong niya si Bea kung bakit niya binubuhat ang isang kasambahay. Paliwanag ni Bea na sinabi ni Sola na masakit ang kanyang mga binti. Ngunit pinagsabihan siya ni Yang Chun na dapat pumasok na lang siya sa karwahe kung masakit ang kanyang mga binti. Paalala ng dalaga, siya rin mismo ang nagsabi na hindi pwedeng sumama si Bea sa kanila. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Muyan na hahanapan niya sila ng matutuluyan ngayong gabi. Inutusan ni Yang Chun si Sola na bumaba dahil nasa bayan na sila, kaya sinabihan siya ni Bea na bumaba na ito. Ngunit bago makagalaw, may napansin si Sola sa harap. Sinabi niya kay Bea na may mga taong nakasuot ng kaparehong kasuotan nito na paparating. Isang batang lalaking may puting buhok ang tumakbo papunta kay Bea na tinawag niya itong ate. Lumapit ito sa kanya habang hinawakan ang balikat, at nabahala siyang nagtanong kung saan ito nagpunta. Sinabi niya na matagal na nila itong hinahanap. Ipinaliwanag naman ni Bea sa kanyang kapatid na naligaw siya. Ipinaalala ng kanyang kapatid na iminungkahi niyang etali nila ang mga sarili gamit ang lubid. Tumugon naman si Bea, nakakahiya namang gawin yun. Kaya sinabi ng kanyang kapatid, na dahil doon nawala siya ng matagal kaya sobrang nag-alala siya sa kanya. Bago pa siya makapagsalita pa, napansin ng kapatid na may nakasakay sa likod ng kanyang ate. Tinanong niya ito kung sino siya, nagpakilala si Sola at itinapak si Yang Chun, sabay sabing siya ang kanyang amo, na agad naman siyang inutusan ng ating bida na bumaba. Nang malaman niyang nakababatang kapatid ni Bea ang binata, napagtanto niya na ito ang magiging Lightning Blade, isa sa 5 dakilang swordsman ng Merim. Ngumiti ang lalaki at nagpakilala bilang si Namgong Chunjin, na kilala ngayon bilang Lightning Dragon. Nagpakilala din si Yang Chun bilang Juliet ng Go Clan at sinabing ikinagagalak niyang makilala ito. Bigla namang tumawa si Chunjin nang marinig ang salitang karangalan mula sa ating bida, iniisip niyang masyado itong mabait. Pagkaraan, tinitigan niya ito ng matalim, at tinanong kung bakit niya kasama ang kanyang kapatid na babae. Nagulat naman na ipinaliwanag ni Yang Chun, na nagkataon lamang silang nagkakilala sa daan papuntang Sichuan at nagkasama hanggang makarating dito. Nagulat si Bea at pinaalala na naglakad siya hanggang dito, dahil inakala niya na hindi ito pupunta sa Sichuan, biglang kinabahan ang ating bida nang marinig niya yun. Habang nag-uusap, tila may napansin si Sola na kakaiba kay Chunjin. Humingi ng tawad si Chunjin sa ating bida para sa panghihimasok ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na marami silang nakuhang silid ngayong gabi at inalok niya ang isa rito. Tumanggi si Yang Chun at sinabi na tumulong lamang siya dahil iyon ang tama. Napatingin siya kay Bea habang palihim na humihingi ng pasensya sa kanyang isip, dahil ayaw na niyang makisali pa sa baliw na babae na yun, sigurado siyang makakahanap pa sila ng ibang matutuluyan. Ngunit habang iniisip niya ito, lumapit si Muyan at bamulong na wala ng bakanting silid, kaya inutusan siya ni Yang Chun na maghanda para magkampo. Ngunit nag-aalala si Muyan at pinaalala sa kanyang amo na ilang araw na silang nagkakampo sa labas. Tinanong niya kung balak ba nitong ipatulog silang muli sa labas. Dahil nakita ni Yang Chun ang pag-aalala ng kanyang gwardya, tinanggap na niya ang alok ni Chunjin. Ang unang ginawa ni Bea bilang isang demonic martial artist ay ang pagwasak sa kanyang sariling angkan. Pinatay niya ang pinuno, ang kanyang kapatid, at lahat ng disipulo ng kanilang clan. Pagkatapos nito, nakuha niya ang titulong Demonic Blade Empress at nagsimula ang kanyang pagsikat. Naisip ni Yang Chun kung gaano kalaki ang galit ni Bea sa kanilang angkan para gawin ang ganoong kalupitan. Naniniwala ang ating bida na wala namang problema si Bea sa kanyang kapatid, at inakala niyang magiging malapit silang gaya niya at ni Yansho. Ang pinaka-nakaka-curious para sa kanya ay ang Ruler's Sword Form, ang sikretong teknik ng Namgong Clan. Kitang-kita niyang mas malakas si Bea kaysa sa kanyang kapatid, pero wala itong titulo o kasikatan. Sa puntong yun, inakala ni Yang Chun na normal lang si Chunjin, pero nagtataka siya kung may bagay na hindi niya nakikita habang papaalis siya. Nang lumabas si Yang Chun sa kanyang silid, nakita niyang papalapit si Chunjin. Yumuko ito at nagpasalamat dahil binigyan sila ng magandang silid. Ngunit pagdaan nito, ginamit ni Chunjin ang balikat para itulak siya sa gilid, kaya napatingin ang ating bida sa kanya. May galit sa mukha ng Lightning Dragon nang sabihin ito kay Yang Chun na alamin niya ang kanyang lugar. Nagulat ang ating bida sa narinig at humingi ng pasensya dahil hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Ipinaliwanag ni Chunjin na sinubukan pa niyang maging magalang kahapon, at hindi niya inasahan na hindi alam ni Yang Chun ang kanyang lugar. Sinabi nito na hindi siya karapat-dapat makipag-usap sa kanyang kapatid.
May nakakatakot na anyo sa kanyang mukha nang idagdag niya na hindi niya alam kung paano nito nakuha ang tiwala ng inosente niyang ate, ngunit tiniyak niya kay Yang Chun na puputulin niya ito sa kalahati kung mauulit pa, at ang babaeng yun na nakasakay sa kanya, bago pa siya makapagsalita ng higit pa. Biglang lumabas si Baya mula sa kanyang silid, mabilis namang nagbago ng ekspresyon si Chunjin at ngumiti. Sinabi niya na nagpapasalamat siya dahil nakatulong siya sa isang tao mula sa angkan ng Go. Itinulak niya ang kanyang kapatid sa unahan at sinabing kailangan na nilang mag-agahan. Hindi alam ni Yang Chun kung ano ang kanyang nasaksihan, napagtanto niya na tila lahat ng nasa angkan ng Namgang ay nawalan na ng katinuan. Nagbago ang eksena at makikita si Muyan na yumuyuko kay Yang Chun. Tinanong niya ang kanyang amo kung maayos ba ang kanyang pagtulog. Gusto sana niyang sabihin ng isang bagay tungkol sa angkan ng Namgang. Ngunit sinabi ni Yang Chun na huwag na. Nagulat naman si Muyan sa sinabi ng kanyang amo. Sinabihan lang niya ito na ipaalam na lang sa kanya kung kailan sila aalis. Ipinaliwanag ni Muyan na natapos na ang kanilang paghahanda at maaari na silang umalis matapos mag-agahan. Sinabi ng ating bida na kailangan nilang magmadali, ngunit sa isip ni Yang Chun na gusto niyang umalis agad upang makalayo sa mga taong yun. Pagpasok niya sa kainan, nakita niyang magkasamang kumakain sina Bea at Sola, humingi ng paumanhin si Baya dahil hindi niya agad binati si Yang Chun nang makita niya ito. Habang nagulat si Sola na dumating ang kanyang amo dito at sinabi niya na masarap ang dumplings na pwede niya kunin ang isa. Kaya nagtanong si Yang Chun kay Bea na kung kailangan ba nilang kumain ng magkakasama. Umupo siya at sinabihan itong hindi dapat siya nakaupo roon, kundi dapat ay kasama ng kanyang kapatid. Nang sabihin niya ito, nakita niyang nakatitig sa kanya si Chunjin nang may galit, sobrang inis ng kanyang kapatid, ipinaliwanag ni Bea na umupo lang siya roon dahil malapit yun, ibinunyag ng ating bida na ang kapatid niya ay nakatitig sa kanya na parang gusto siyang patayin. Nabigla si Bea nang marinig ito at agad lumingon. Nakita niyang nakangiti ng maliwanag ang kanyang kapatid at sinabi na hindi naman ganun ang kanyang nakita. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang isipan na bigla itong nagbago ng emosyon at naisip niya kung ayos lang ba si Chunjin. Nalilito na iniisip ng ating bida ang nangyayari kaya nais niya na yun na ang huling pagkakataon na makita niya sila, hanggang sa tang weapon exhibition. Pagkatapos, biglang tumayo si Yang Chun at sinabi na aalis na siya. Nabigla naman si Sola nang makita niyang hindi pa ito tapos kumain, ngunit tumugon ng ating bida na busog na siya. Habang sa kanyang isipan ay taimtim na umaasang huwag na sana silang muling magkita pagkatapos nito. Pumunta siya sa pinto at sinabihan si Bea na ipagpatuloy ang pagkain at mag-enjoy, habang sumunod si Sola sa kanya. Nagulat si Bea na umalis si Yang Chun, habang nakatingin sa kanya, nakaramdam siya ng mabahong amoy. Kaya tinakpan niya ang kanyang ilong at napatingin sa ibang direksyon. Biglang lumapit si Chunjin sa kanya at tinanong kung bakit hindi siya sumama sa kanila kanina, sa halip umupo siya ng kasama ang lalaking yun. Nang lumingon siya, napansin niyang ang kanyang kapatid pala ang naglalabas ng masamang enerhiya. Sinabi ni Chunjin na dapat ay sumama siya sa susunod dahil iyon ay nararapat, nangako si Bea na gagawin niya yun, ngunit nakatingin siya sa grupo ni Yang Chun. Tumayo siya, at pinaalalahanan siya ng kanyang kapatid na hindi pa siya tapos kumain. Kaya tinanong siya ni Chunjin kung saan siya pupunta, tumugon naman siya na magpapahinga siya sa karwahe. Pinanood siya ni Chunjin, habang papalapit sa grupo ni Yang Chun. Bigla niyang pinisil ang kanyang daliri, at sa nakakatakot na ekspresyon sinabi niya na ayaw niyang may nakikialam sa kanilang relasyon, isang bagay na lubha niyang ikinagagalit. Sa susunod na eksena, makikita si Yang Chun sa kanyang karwahe, habang humingi siya ng paumanhin kay Bea kung bakit siya patuloy na sumusunod sa kanila. Tumugon naman siya na hindi niya ito sinusundan, sinasabayan lang niya ito. Naiinis naman itinuro ni Yang Chun ang karwahe ni Chunjin na nasa tabi lang nila at tinanong siya kung bakit siya sumama, gayong naroon naman ang kanyang kapatid, habang nag-aapoy ito sa galit na nakatingin sa kanila. Nakangiting naman sinabi ni Sola na siya ang nagdala kay Baya. Galit na iniutos ni Yang Chun kay Muyan na palabasin silang dalawa, ngunit natawa na sinabi ni Muyan na sila mismo ang bababa, dahil nakarating na sila sa Sichuan. Ang Sichuan Tang Clan ay isang prestihiyosong ortodoksong angkan na nakaugat na sa rehiyong Sichuan sa loob ng maraming siglo. Ang talam ng angkan Namgang, ang sigla ng Hubei Pang Clan, at ang kasinupa ng Moyong Clan Precision. Maaaring mukhang kulang ang Tang Clan kumpara sa iba,
Ngunit kilala sila bilang pinakamahusay na gumagamit ng lason at bakal. Ang Tang Weapon Exhibition ay patunay ng kanilang tiwala sa sarili. Nagbago ang eksena at makikita si Yang Chun na nag-iisip sa ibabaw ng isang gusali. Iniisip niya na kailangan niyang mahanap ang nakatagong kayamanan sa loob ng 3 araw matapos ang pagtatapos ng exhibition. Ang tanging alam niya ay nasa Sichuan yun. Habang nag-iisip siya, si Sola ay tumatalon-talon sa paligid, tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ang syudad. Naisip ni Yang Chun kung paano niya mahahanap ang kayamanan sa napakalaking lugar na ito. Nagpasya siyang ikalat ang impormasyon sa beggar sect kung sakaling hindi niya makita ang treasury, ito ang kanyang huling paraan, umaasa siyang mahanap niya ito bago dumating sa ganoong punto. Habang nag-iisip siya, lumapit si Sola sa gilid upang masilayan ang kagandahan ng syudad, napasigaw siya sa nakita, at nagulat si Yang Chun sa kanyang boses. Nagtaka siya kung bakit naroon si Sola, habang pinagmamasdan niya ito. Sinabi ni Sola na yun ang unang pagkakataon niyang makarating sa ganoong kataas, gustong-gusto niya ang hangin na kanyang nararamdaman. Lumingon siya sa kanyang amo at ngumiti, sinabing parang may mga alitaptap na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi naman siya nabighani si Yang Chun, binanggit ni Sola na sinabi ni Bea na may magandang lawa, kaya hinawakan niya ang kamay ni Yang Chun at hinayla siya papunta roon. Sa susunod na eksena, makikita ang dalawa sa tabi ng lawa. Nakita ng ating bida na talagang napakalawak nito, hindi agad nakasagot si Sola dahil ramdam pa rin niya ang sakit mula sa mga hampas na ibinigay ng ating bida sa kanyang ulo. Nagtaka si Yang Chun kung gaano kalaki ang angkan, hindi siya makapaniwala na may tunay na kagubatan sa tabi mismo ng lawa. Napalingon si Yang Chun nang tawagin siya ni Sola, na may bitbit na 2 bulaklak. Tinanong nito ang kanyang amo kung sa tingin niya ay saan siya nagtatago ngayon, ngunit malamig na tugon ng ating bida, wala siyang interes na makipaglaro sa kanya. Ipinaliwanag ng ating dalaga na sinusubukan lang niyang pasayahin siya. Sinabi ni Yang Chun na hindi yun bagay na matutulungan niya, at hiniling na huwag na itong mag-alala, ngunit sinabi ni Sola na baka matulungan siya kung ibabahagi nito ang kanyang iniisip. Tinanong siya ni Yang Chun kung saan maaaring itago ng isang tao ang mahalagang bagay sa napakalawak na lupain. Tumugon si Sola, ang mga taong nagtatago nito ay malulupit, ipinaalala ng ating bida na hindi siya humihingi ng payo tungkol sa emosyon. Habang nag-uusap sila, may isang taong nagtanong ng kanilang pagkakakilanlan. Ipinaliwanag nito na hindi pinapayagan ng mga dayuhan na maglakad-lakad dito. Napatingin si Yang Chun sa kanya at agad nakilala niya ito. Naalala niya ang babaeng mag-isang humarang sa libu-libong demonic humans na umatake sa Sichuan. Ang babae sa kanyang harapan ay si Tang Soyu, na balang araw ay makikilala bilang Poison Queen, at siya rin mismo ang pinaslang ni Yang Chun sa kanyang nakaraang buhay. Habang galit itong tinanong ang kanilang pagkakilanlan, nagbago ang eksena at bumalik tayo sa nakaraan. Makikita si Soyu na nakahandusay sa mga guho, habang nakatayo si Yang Chun sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang nilapitan ng ating bida, at tinanong kung tapos na ba siya na tinawag pa niya itong Poison Queen. Ang mga mata ng babae ay halatang nasugatan, ngumiti na nagtanong si Soyu kung siya ba ang dumating. Ngunit sinabihan siya ni Yang Chun na isa yung nakakatawang tanawin, matagal nang tumakas ang kanyang mga kamag-anak, kaya ano ang inaakala nitong magbabago kung siya lamang ang magbabantay sa lugar na ito, pwera namang sumagot si Soyu na walang magbabago. Hindi ito naintindihan ng ating bida kaya tinanong niya kung bakit niya pa rin binabantayan ang lugar. Ngunit ngumiti lamang ang babae at siya naman ang nagtanong kung bakit naroon si Yang Chun. Hinawakan ni Yang Chun ang kanyang leeg na iyon ay isang hangal na tanong, at sinabing naroon siya upang tapusin ang kanyang buhay. Hindi nagpakita ng takot si Soyu at humingi pa ng paumanhin. Hindi makapaniwala ang ating bida na humihingi ito ng tawad sa isang demonic human. Tinanong niya kung nababaliw na ito. Sumagot si Soyu, matagal na siyang nabaliw, sinabi niyang napakaraming bagay na nakikita niya ngayong wala na siyang paningin, at dapat ay binitiwan na niya noon pa. Hindi ito maunawaan ni Yang Chun, kaya tinanong niya kung tapos na ito. Ngunit inamin ni Soyu na mayroon siyang makasariling hiling, nakiusap siyang may ipagawa kay Yang Chun kung sakali pang may natitirang panahon sa mundo. Pagkarinig nito, binali ni Yang Chun ang kanyang leeg. Nang tumayo siya, tiningnan niya ang dugong kumapit sa kanyang kamay at nandidiri siya rito. Nagbago ang eksena at bumalik sa kasalukuyan,
lumapit si Soyo sa ating bida at tinanong kung bakit hindi siya sumasagot. Napagtanto ni Yang Chun na kilala pa rin ito bilang Poison Pig. Galit na sinabi ni Soyo na tatawagin niya ang mga gwardya, ngunit bago pa siya makakilos may humawak sa kanyang balikat. Dumating si Bea at ibinunyag ang pagkakakilanlan ng ating bida. Hindi makapaniwala si Soyo na ngayon lang ito sinabi ni Bea, ngunit sagot ng huli ay hindi naman siya tinanong. Yumuko si Soyo at nagpakilala, humingi ng tawad sa kanyang pagtaas ng boses, nagpakilala si Yang Chun bilang Juliet at humingi ng tawad na hindi siya nakasagot agad. Ngunit seryosong tinanong siya ni Soyo kung bakit siya naroon sa lawa, ipinaliwanag nitong ang mga hindi kabilang sa kanilang pamilya ay walang dahilan upang naroroon. Ipinaalala ng ating bida na si Bea ay isa ring dayuhan, ngunit inihayag ni Soyo na tinanggap siya ng kanilang angkan. Napagtanto ni Yang Chun na pinapalayas na siya ng babae dahil hindi siya inimbitahan, wala naman siyang tutol dito dahil aalis na rin siya, kaya magalang na sinabi ng ating bida na aalis na din siya. Matapos ang pangyayari na yun ay agad na umalis ang dalawa. Hindi makapaniwala si Soyo na ang ating bida na galing sa angkan ng Gu ay napakabastos. Kaya tinanong ni Bea kung bakit galit na galit ito sa ating bida, ipinaliwanag ni Soyo na hindi niya nagustuhan na hindi man lang ito humingi ng tawad, kahit ipinunto na ang kanyang pagkakamali. Namula si Soyo at sinabing hindi lahat ay tungkol sa itsura, galit siya sa mga lalaking bastos na akala ay may karapatan dahil lang medyo gwapo sila. Sandaling napaisip si Soyo sa kanyang mga sinabi habang pinagmamasdan siya ni Bea. Pagkatapos, bigla siyang namula at agad na ipinaliwanag na hindi yun ang ibig niyang sabihin, na siya ay gwapo, nagkamali lamang siya sa kanyang pagkakasabi. Hindi makapaniwala si Bea na gwapo ang tingin ng kanyang kaibigan sa ating bida, lalo na't ang nakikita lang niya rito ay isang palaging galit na mukha, habang papaalis na si Soyo, nainis pa rin siya at binanggit na alam niya ang mga lalaking hindi masyadong nag-aayos ng sarili, kahit medyo hindi kaaya-aya ang anyo, ang madalas na siyang pinakamagagaling.